Isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ng dalawang rason kung bakit namamatay ang alaga nating asola. At pag-uusapan rin natin kung paano natin ito marirecover. Unang rason nga kung bakit namamatay ang ating alagang asola ay dahil sa sobrang init. Mapapansin nga natin na mag-uumpisa ng mamula at lumiit yung ating asola. Mabilis ngang bumaba ang level ng tubig at mag-evaporate dahil sa sobrang init ang panahon. Kaya mainam na dinadagdagan natin ito ng tubig, lalo na kung gaya nyo ako na hindi gumamit talaga ng pan para sa asola. Bumili lang kasi tayo dito ng tolda na ginawa nating asola pan. Sa ngayon, ito pa lang kasi yung budget na kaya natin. Pangalawang rason kung bakit namumula at namamatay ang ating asola ay dahil kulang na ito sa nutrients. Hindi mo kailangan bumili ng fertilizer para sa iyong asola. Kailangan mo lang ay mga manure o mga organic fertilizer, at ang pinamadaling hanapin dyan at kunin ay itong tae ng kalabaw. Mayaman kasi ito sa mga nutrients gaya na lamang ng nitrogen na kailangan ng ating asola. Sa pagpili pala ng tae ng kalabaw ay kailangan natin yung tuyo na. Pero kung meron kayong mga manure o iba pang mga organic fertilizer ay pwede nyo rin yung gamitin. Kumuha lang pala tayo dito ng isang timbang manure or tae ng kalabaw dahil maliit lang naman yung pond na ginawa natin. Pagkatapos na nga natin kumuha ay nilagay na natin ito sa ginawa nating asola pan. Pagka naka-budget tayo ay bibili na tayo yung mas malaking tolda o yung asola pan talaga. Pero for the meantime, dahil ito lang ang meron, ito muna ang gagamitin natin. Sa paglalagay pala ng manure or tae ng kalabaw ay kailangan lahat ng parte ng pond ay malagyan natin para mas mabilis ang distribution ng nutrients galing sa ating tae ng kalabaw. After 2 days nga ay ito na ang resulta ng ating ginawa. Makikita natin dito na effective yung ginawa nating technique. Nakasurvive yung ating mga asola na wala tayong ginagastos. At kung mapapansin nga natin ay bumalik na sa pagka-green itong mga asola na tanim natin. At dahil dyan ay meron na naman tayong pangdagdag sa pagkain ng ating mga alaga. Update ko na rin kayo sa mga alaga natin. So ito na yung update ng kulungan na ginawa natin. Nahiwalay na rin natin itong mga manok na pang-itlog. Bale, 10 nga pala itong mga manok na ito. Hindi na rin sila pure breed ng Decal Brown, pero yung itlog nila is medium size, so pwede na rin yung ibenta. At ito naman yung mga pato at ibang manok natin na hindi pa natin naikulong. Dito naman sa kabila ay yung mga pang breeder natin na manok. Upgraded na native na manok na itong mga to. Pero yung lasa nila ay talagang pang native pa rin. Panalo kasi ang lasa ng native na manok, lalo na kung adobo at tinola ang luto nito. Pakita ko na rin sa inyo yung mga bagong sisiw natin dito sa farm. Ito yung mga 1-month-old na chicken natin. Hindi ito mga broiler. Sadyang kulay puti lang talaga yung tatay ng mga ito. Ito naman yung mga 3 days old na chicken natin. Galing pa ito sa aking nanay. Binigay niya na sa akin para maalagaan ko daw. Puro upgraded native nga pala itong mga alaga natin dito. Ito naman yung mahigit 1 buwan na natin ng mga manok. At ito naman yung mga 2 months old na RIR na manok natin. Ito naman yung mga 1 month old na RIR na manok natin. Uumpisa na nga rin tayo na mag-alaga ng mga RIR na manok. Bago nga matapos ang video na to ay shoutout ko muna ang dati kong mga prop nung nasa college pa ako. Papakita ko na lang dito sa video yung mga picture namin. Nauna nga sa picture si Ma'am Minda, si Ma'am Maidas, Sir Mark, at si Sir Julius, at sa lahat ng prof ko nung college. At yan lamang po may babagi ko sa video natin ito, at mag-ingat po tayo palagi.